Welcome back streamers, ito na ang breakdown ng episode 4 ng Marvel's Moon Knight. Aking bibigyan din ng iba't ibang detalye, references, easter eggs, at ipapaliwanag ko na rin sa inyo ang ending ng episode na ito. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Sa unang eksena, makikita natin na 10 ilan sa mga Ushabti. Sa Egypt, ang mga batong ito ay inilalagay sa tabi ng mga yumao. At dito sa Moon Knight series, ito ay nagsilbing kulungan ng mga Egyptian gods. Sa pader na ito, makikita natin ang ilang pamilyar na Egyptian god na sina Sobek at Anubis. At nagbabalik tayo kay Layla at Steven kung saan dumating na ang ilang tauhan ni Arthur. Itinaboy ito ni Layla gamit ang flare na parang sa Jurassic Park. Matapos iyon ay pinuntahan nila ang lugar kung nasaan ang libingan ni Ammit. Bago sila pumasok, makikita natin ang bagay na ito. Ito ay isa sa mga totoong gamit ng mga Egyptian upang dukutin ang utak at iba't ibang lamang loob ng yumao. All the organs would come out. At ito ang ginawa ng isang parang zombie mummy sa isang lalaki. Basically, ang mga nilalang na ito ay patay na tapos na mummified at trabaho nilang proteksyonan ang kanilang pharaoh. At pagpasok nila sa kuweba, may ilan tayong makikitang references sa iba't ibang Egyptian history tungkol sa afterlife. Ang mga estatwang ito na 2 leon ay maaaring reference kay Goddess Sekhmet o Sphinx. At sinabi ito ni Steven. So if they just sprang to life right now and asked me a riddle for passage, I'd be thrilled. Tinutukoy niya ang isang uri ng bugtong na ang sagot ay Sphinx. At agarang napag-alam ni Steven na ang dinadaanan nila ay kahugis ng mata ni Horus. Si Horus ay God of the Sky. Natagpuan ni Steven ang nawawalang nitso ni Alexander the Great. Sa history, si Alexander ay isang Macedonia, sinakop ang Gaza at nagtayo ng ilang monumento ng Egyptian gods. At sa version ng Marvel, si Alexander pala ay dating sinasamba o isa siya sa mga naging avatar ni Ammit. At matapos makuha ni Steve ang estatwa, kinumpronta ni Layla si Mark tungkol sa kanyang ama. At nakumpirma dito ang comic book origin kung saan My partner got greedy and he executed everyone at the dig site. dito natin nalaman kung paano namatay ang tatay ni Layla at doon niya nalaman na I tried to save your father, but I couldn't save him. hanggang sa dumating sila Arthur at binaril ni Arthur si Mark. Pag-usapan natin ang ending ng episode na ito. Ang ending ay halos hango sa isa sa mga Marvel Comics ng Moon Knight kung saan nagising si Mark sa isang mental institution at kung saan naglakbay siya ng napakalayo at sa huli nalaman niyang nasa loob lang siya ng isipan niya o isa itong ilusyon lamang. Ayoko sabihin na ganito ang nangyari kasi malaki ang epekto kung sasabihin natin na ang lahat ng ito ay nasa pag-iisip o halusinasyon lamang ni Mark. Pero palagay ko hindi naman dahil karamihan ng nangyari dito ay kayang kontrahin ni Mark at ganun din si Steven at maaaring ito ay isang pagsubok lamang. At makikita natin ng isa pang sarcophagus na maaaring laman ng isa pa nilang pagkatao na hindi pa natin nalalaman. Ang pagkatao niyang inakit ang babaeng ito makipag-date, ang maaaring sumaksak sa mga lalaking ito at ang hindi natin nakikilalang si Sky. at nakita natin si Goddess Taweret. Isa siya sa mga Egyptian gods na layong tumulong sa nangangailangan. At yan ang lahat ng detalye na nakita ko sa episode na ito. Let me know your thoughts down below and any question or request you might have. Leave a like, subscribe my channel, smash that bell for M-Stream. Thanks for watching.